Nasa linya Eto na. natin si Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng. Live po kayo sa Radyo DCW GTV. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Joel at Weng, at magandang umaga, Pilipinas. Yun o. Sir, Weng, paliwanag mo nga ulit sa amin talaga. Kailan ba nangyari itong gentleman's agreement at ano talaga yung kabuod-buurang nilalaman po nito? Kasi ang daming lumalabas na iba't ibang impormasyon. Para once and for all, itama natin ang impormasyon po. Well, unang-una itong gentleman's agreement po, ito po ay isinapubliko. Ito po ay inanunsyo ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Inanunsyo po ito ni dating Defense Secretary Lorenzana. At paulit-ulit ko po itong sinasabi sa aking press briefing nung ako Yes. po ay tagapagsalita. Ang laman ng itong gentleman's agreement na ito para maiwasan nga ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at ang China at tungkol dito sa West Philippine Sea, re-respetuhin ng parehong panig ang status quo. Ibig sabihin, as is, where is, walang dagdag, walang bawas. No? At nung nagkaroon ng water cannon incident doon sa Ayungin, dahil nangyari naman talaga rin yan sa panahon ni Duterte, nagalit si Presidente Duterte, pinatawag ang ambahador at sinabing siguraduhin mong walang mamamatay ni isang sundalo ko dahil kapag minamatay dyan, iba na ang usapin natin. Lumabas nga na ang dahilan kaya sila nag-water cannon, naglumabag daw tayo sa status quo agreement dahil nagdadala tayo ng construction materials doon sa Sierra Madre. So at that time Now, po pala, ang susunod, noon po pala, Attorney Harry Roque, ay meron ng accusation sa atin na nagdadala tayo ng construction materials para kumpunuhin yung BRP Sierra Madre. in fact, Weng, sa aking pag-aaral ngayon, no, Opo. internet search ako, Opo. lumabas na ring issue ito, panahon pa ni Presidente Aquino. At nag-anunsyo rin si dating Secretary Gasmin na para hindi maabirya yung ating presensya sa Sierra Madre, ay hindi nga rin daw tayo magpapadala ng kahit ano kung hindi pagkain at tubig. Ito po'y panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino. Okay. Pero ang katotohanan naman ito, Joel at Weng, Opo. bulok na yung Sierra Madre. Sa panahon ng 6 taon na termino ni Presidente Duterte, imposibleng hindi tayo nagpadala ng construction material. Ang pagkakaiba lang siguro, nung panahon ni Duterte, dahil alam natin kung anong ayaw ng China, dinidiskartehan natin. Hindi ako naniniwala hindi tayo nagpadala ng construction material, pero hindi natin pinangalandakan. No? Ang diferensya ngayon, mukhang pinangangalandakan natin, bagamat alam ni PBBM, ng ating presidente, na itong dahilan kung bakit wina-water cannon tayo. Pero sa administrasyon ni Presidente Aquino, administrasyon ni Presidente Duterte, alam natin kung bakit at paano magre-react ang mga Chino kapag nagdala ng construction materials. Pero consistent pong paninindigan ko, imposibleng walang construction materials na napadala, hindi lang pinangalandakan at diniskartehan. Okay. Attorney Harry, ito bigyan kita ng pagkakataon na sagutin ito. Kasi ang obserbasyon at ang palagay ng ilang mga observers, ang pagbanggit sa gentleman's agreement ay para bagang pag-justify doon sa ginagawa ho ng China ng pambabardagol sa ating mga kawal dyan po sa West Philippine Sea. Tama ba yung palagay na yun, Attorney Harry? Mali po. Ang aking sinasabi, merong alternatibo sa ginagawa ngayon ng administrasyon ni PBBM. At itong alternatibo nito ay pinatupad hindi lang ni dating Presidente Duterte, pati ng dating Presidente Noynoy Aquino. Na kinakailangan talaga kung gusto natin ng mapayapang relasyon sa China, talagang i-observe natin kung ano yung naroroon na ang status quo. In fact, ang nangyari sa panahon ni dating Presidente Aquino, nabasag itong kasunduan na status quo dahil nga nagdemanda tayo at doon gumawa ng artificial islands ang mga Chino sa panahon ni Presidente Aquino at doon din nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Kaya nga nung panahon ni Duterte, minabuti niya na as Chief Architect of Foreign Policy na mas makakabuti sa mas mabuting relasyon na Pilipinas ang China ang respetuhin ang status quo. Walang dagdag, walang bawas at siguro naman alam ng mga Pilipino ngayong publiko na mas mabuti yung ganong polisiya dahil naiiwasan yung paulit-ulit na mukhang kawawa yung ating mga kababayan na winawater cannon. Okay, Attorney Harry, during that time na dapat status quo at nagkaroon ng gentleman's agreement na walang gagalaw, walang magdadagdag, walang magbabawas dyan po sa ating mga pinagtatalo ng teritoryo, nakatiyak ba tayo na ang China ay hindi ho nagdagdag
Well, alam mo sumunod po sila palagi- sa gentleman's agreement na yan. Palagi kong tinatanong yan kay dating kalihim na Alan Peter Cayetano. Ang sagot niya, nakikita naman natin talaga kung anong ginagawa ng isla dun sa mga nabuo ng mga artificial islands. Nabuo na kasi ng artificial islands nung panahon ni Presidente Aquino, no? So nadatnan na natin yan nung panahon ni Presidente Duterte. At minomonitor naman natin yan. Mahina tayong bansa pero may access tayo to satellite images, no? At nakikita natin kung nagkakaroon ng further improvements dun sa mga isla na hawak ng China, no? At wala naman, no? Pero naalala ko talaga, paulit-ulit kong tinatanong yan kay now Senator Alan Peter Cayetano, sigurado ba tayo that the Chinese are also respecting our agreement? Ang sabi niya, na minomonitor naman po natin yan. And obviously, sir, hindi naman din sila tumapad sa gentleman's agreement. Well, ang totoo niyan ay hindi ko alam kung anong sabi mo na hindi sila tumupad sa gentleman's agreement. Pero nung panahon po ni Duterte, wala pong na-monitor na further improvements. No? Yung mga base militar nila, naroroon na yon sa simula pa lang ng termino ni Duterte. Okay, pero ang tanong natin, na-monitor ba natin kung nagkaroon din sila ng improvement doon sa mga base militar na yon? And nagpalakas sila ng presensya doon sa mismong bahagi ng Ayungin Shoal. Is that part of that sinabing, wag ka nang magdadagdag pa? O wala ka nang ibabawas, wala kang idadagdag? Kasama ba doon yung pagpapalakas ng pwersa, Attorney Harry Roque? Or structure yung pinag-uusapan natin dito? Structure pong pinag-uusapan dyan. Okay. Wala pong further improvements na nangyari for as long as that agreement was in place. Pero sir, hindi po ba inherent o dapat likas na obligasyon po natin bilang isang estado na pangalagaan yung struktura natin doon na kumakatawan sa atin ay BRP Sierra Madre? It may not be a sementadong istruktura, katulad ng ginawang reclamation ng China sa ibang nakapaligid sa atin na isla, pero yun yung nagpapakita ng teritoryo natin doon sa Ayungin Shoal eh. Hindi po baligasyon na ano natin, karapatan at obligasyon po ng estado, sir? Yan ang sinabi natin doon sa Arbitral Tribunal. Opo. Talaga doon sa demanda natin, isinama natin yan na itigil na yung tinatawag natin pambubuli na nangyayari dyan sa Sierra Madre. No? Pero anong sinabi ng Arbitral Tribunal? Dahil ang Ayungin ay kabahagi ng exclusive economic zone na meron lamang tayong karapatan na mangalap ng tanging yaman. At sang-ayon sa UNCLOS, itong mas importante, bawal i-militarize ang EEZ. At dahil maski bulok na siya, ang Sierra Madre ay commissioned naval ship, ito ay isang instance ng militarization. Dahil dito ay hindi nagkaroon ng ruling ang Arbitral Tribunal doon sa reklamo natin na dapat itigil ng China yung pambubuli nila doon sa Sierra Madre. Kasi nga, labag sa UNCLOS ang pag-militarize na exclusive economic zone. At meron akong record na si dating Justice Antonio Carpio mismo, ang rekomendasyon nga niya siya nagsabi, naghahanap tayo kung sino nagsabi na dapat tanggalin ng Sierra Madre. Apparently, si Antonio Carpio nagsabi niyan. Dahil ang sabi nga niya, yan ay labag sa UNCLOS dahil ang presensya ng Sierra Madre ay nagmi-militarize ng exclusive economic zone, ay siya na talaga nagsabi na dapat siguro tanggalin na yung Sierra Madre na yan. Will it make any difference, Attorney Roque, kung sakaling BRP Sierra Madre pero ang tao ay civilian like miyembro ng Philippine Coast Guard, hindi miyembro ng Philippine Navy or any major services po ng AFP? Siguro what will matter is kung hindi natin siya gagawing commission Navy vessel. Kasi kung ginawa natin siyang commission na Coast Guard vessel, yan ay civilian at di sila po pwede magreklamo ng militarization. Kaso nga, dahil nais nating ma-involve ang Amerika at nakasaad sa Mutual Defense Treaty na kapag hinatak yung Sierra Madre, bulok na bulok nga siya pero commission naval vessel pa rin, dahilan yan para rumisbak sa atin ng mga Amerikano. Kaya ginawa natin siyang commission naval vessel. May pagkakataon pa ba tayo para magbago ng diskarte? Well, unang-una, no? Kaya ako nga linabas itong kasunduan nito para balikan natin ang kasaysayan. Hindi naman palaging ganitong kainit ng ang relasyon ng Pilipinas at ang China. Yung polisiya ni Presidente Duterte noon, yung mga po pwedeng isulong bagamat hindi pa nare-resolba ang pinag-aagawang teritoryo, isulong natin yung kalakalan at yung pangangalakan. Pero yung mga hindi pa natin maayos sa ating talambuhay, isang tabi muna natin, pero wala tayong pamimigay na teritoryo. Consistent po yan, walang teritoryong nawala sa panahon ni dating Presidente Duterte. Okay.
Yung gentleman's agreement ba, Attorney Harry, prior dun sa pangyayari dun sa Reed Bank, yung binangga yung ating fishing vessel doon, yung Gemver 1. Kung Yeah, naalala ko, Weng, Yung mga parang mangingisda. may namatay pa yata doon kung di ako nagkakamali. Yung niligtas na mga Vietnamese fishermen, di ba? Yung ba yung nangyari prior to the gentleman's agreement? At ano naramdaman ni Presidente nung ginawa sa atin ng mga Chino yan? Well, hindi ko po alam kung ano yung tinutukoy ninyo dahil ang alam kong banggaan po involved an oil tanker, a commercial oil tanker. Hindi po naval vessel, hindi po Coast Guard vessel Oo. dyan sa Reed Bank. Ito yung Mao Binyu, no? Chinese vessel daw po yan. Yan ba yon? Yung bumangga doon sa ating Pero hindi po yung naval, hindi po yung Coast Guard vessel. okay. Okay. So, Commercial vessel po commercial yan. vessel. At nagbayad po ng danyos yan. Nagbayad ng danyos ito. Okay, alright. O sige, abangan namin yung mga development. Attorney Ulitin Harry. ko ulit yung tanong ko. So dahil po, wala talaga kayo makita, Attorney Roque, na anumang dokumento na magpapakitang official ang agreement na ito between Duterte and Xi Jinping. Wala pong anumang dokumento ito. Hindi po nakasulat yan. Okay. Verbal. Kaya in fairness, kay PBBM, kung ayaw niyang pumayag sa status quo agreement, po pwede siyang hindi pumayag. At mukhang yan ang nagiging posisyon ngayon ni PBBM. Pero ang tanong, anong mas nakakabuti sa bayan? Yung meron tayong kapayapaan na naisusulong, ang po pwedeng maisulong na hindi sinusurrender ang teritoryo, o yung ngayon? O dahil hindi po binding, hindi rin siya pwedeng invoke sa atin ng China? Dahil iba na ang yun presidente pagkakamali natin? ng China. Oo. Yun ang pagkakamali ng China dahil hindi siya nakasulat, hindi siya tratado, at hindi po pwedeng maging binding kay PBBM. So it's an issue now of wisdom. It's an issue of foreign policy na taging si PBBM lang ang pwedeng bumuo Yes. at titignan natin kung paano maaalala si PBBM sa kasaysayan ng Pilipinas. Yes. Dahil ang aking fearless prediction, kung magpapatuloy siya sa kanyang direksyon, mawawala rin sa atin ang ayungin gaya ng nawala sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino ang Scarborough. Mawawala sa atin ang iyungin via force o ano? Ay, via force na nga ang mangyayari dyan dahil ang Scarborough naman, kabahagi rin ng ating exclusive economic zone pero kontrolado ngayon ng China. So, ganyan din po mangyayari dyan sa ayungin. No? At huwag natin kalimutan, bukod pa dun sa Scarborough, nawala din sa atin ang Mischief Reef na dati hawak natin. Okay. O sige, Attorney Harry, Attorney, salamat thank sa you, oras mo. ha? Mag-ingat ka. Thank you. Ingat po. Salamat po, magandang umaga. Magandang Good umaga si morning. Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ng nakalipas Dating na Pangulong Rodrigo administrasyon. Duterte. Yes.